Ilang beses mo nang binuksan ang Biblia para hanapin ang mga sagot sa iyong pananalapi. Ilang gabi ang ginugol sa pagdarasal para sa Diyos na putulin ang ikot ng kakapusan sa iyong buhay. Magtrabaho ka, magsikap, ibigay ang iyong makakaya, ngunit tila hindi magbubukas ang pintuan ng probisyon. Paano kung sabihin ko sa iyo na mayroong isang bagay sa kasulatan na hindi mo pa nakikita? Isang bagay na natuklasan ng mga kalalakihan at kababaihan ng pananampalataya na lubos na nagpabago sa kanilang realidad sa pananalapi, manatili sa akin hanggang sa huli. Dahil ang matatanggap mo ngayon ay maaaring iyon mismo ang nawawala sa iyong paglalakbay. Alam mo ba kung ano ang mas masakit kaysa walang pera? Yung feeling na ginagawa mo lahat ng tama, pero walang nagbabago. Manalangin ka, mabilis ka, mag-tithe ka, nagtiwala ka sa Diyos ng buong puso. Ngunit kapag tiningnan mo ang iyong bank account, ang mga bill na nakatambak, ang mga pangarap na tila mas malayo, may bumubulong sa iyong loob. Bakit hindi ito nangyayari sa akin? Naranasan mo na ba ito? Nahanap mo na ba ang iyong sarili na nagtatanong kung talagang dinirinig ng Diyos ang iyong mga panalangin tungkol sa pera? Marahil ay nahihiya ka pa na pag-usapan ito dahil itinuro sa iyo na ang mga Kristiyano ay hindi dapat mag-alala tungkol sa material na mga bagay. Pero ang totoo, nandoon ang pag-aalala. Ang bigat diyan, nandoon ang frustration. At ngayon, may gusto akong sabihin sa iyo ng buong pagmamahal at katotohanan. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa iyong buhay pinansyal. Hindi niya nais na mabuhay ka sa kakulangan, kawalan ng pag-asa o dalamhati. Ngunit mayroong isang bagay na napakahalaga na kailangang maunawaan. Ang salita ng Diyos ay hindi isang magic book. Hindi ito lucky charm. Ito ay hindi walang laman na mga formula na inuulit mo nang hindi naiintindihan. Ang Biblia ay ang manual ng buhay na iniwan mismo ng lumikha para sa atin. At sa loob nito, may mga alituntunin, katotohanan at paghahayag na kapag naunawaan at naisabuhay ng may tunay na pananampalataya, ay lubos na makapagpapabago sa iyong realidad. Maraming tao ang nagbabasa ng Biblia, ngunit hindi ito nakikita. Naririnig nila ito, ngunit hindi nila naiintindihan. At kaya, nananatili silang natigil sa parehong lugar. Ngayon matututunan mo ang 3 makapangyarihang mga talata, hindi dahil sila ay mahiwagang, ngunit dahil inihayag nila ang walang hanggang mga prinsipyo ng Diyos tungkol sa probisyon, karunungan sa pananalapi, at ang pag-iisip na umaakit ng mga pagpapala. At higit pa riyan, matututunan mo kung paano ilapat ang mga prinsipyong ito sa iyong pang-araw-araw na buhay sa praktikal, totoo at pagbabagong paraan. Dahil hindi sapat na malaman lang. Kailangan mong isabuhay ito. Kailangan mong sanayin ito. Kailangan mong hayaan ang salita na tumagos ng malalim sa iyong puso at baguhin ang paraan ng pag-iisip mo, ang paraan ng pagkilos mo, at ang paraan ng pamamahala mo kung ano ang inilalagay ng Diyos sa iyong mga kamay. Handa ka na bang tanggapin ito? Kaya huminga ng malalim, buksan ang iyong puso at ihanda ang iyong sarili. Dahil ang susunod na mangyayari ay maaring ang game changer na iyong ipinagdasal. Kung naabot mo ito hanggang dito, hindi ito aksidente. Alam na alam ng Diyos kung ano ang iyong pinagdadaanan. At bago tayo magpatuloy, gusto kong may gawin ka sa akin. Pumunta sa mga komento ngayon at isulat, binubuksan ko ang aking puso upang matanggap ang karunungan ng Diyos tungkol sa aking pananalapi. Ipahayag ito, dahil ang pananampalataya ay nagsisimula kapag binuksan mo ang iyong bibig at ipahayag ang katotohanan ng Diyos tungkol sa iyong buhay. Magkakasama tayo sa panalangin para sa bawat taong nagpahayag nito. Ngayon bigyang pansin, dahil ang unang taludtod na ihahayag ko sa iyo ay magsisimulang magmulat ng iyong mga mata. At kapag naunawaan mo na ang tunay na kahulugan nito, hindi mo na muling titingnan ang iyong mga pananalapi sa parehong paraan. Ang unang talata ay nasa Kawikaan, Kabanata 20, versikulo 22. At sinasabi nito, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman sa isa at hindi nagdaragdag ng kalungkutan. Hayaan mong dahan-dahan kung ulitin iyon para sa iyo. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman sa isang tao at hindi nagdaragdag ng kalungkutan dito. Nakarating na ba kayo tumigil sa pag-iisip tungkol sa kung ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin may paraan para umunlad na nagmumula sa Diyos. Isang paraan na hindi nagdadala ng pagkabalisa, pagkakasala o pagdurusa.
Isang yaman na hindi nabuo sa kasinungalingan, pagsasamantala o hindi tapat. Ngunit ito ay isang kayamanan na dumadaloy mula sa banal na pagpapala. Ngayon bigyang pansin, hindi sinasabi ng talatang ito na yayaman ka nang walang ginagawa. Hindi nangangako na mahuhulog ang pera mula sa langit habang natutulog ka. Ang inilalahad nito ay isang malalim na prinsipyo. Kapag hinanap mo muna ang Diyos, kapag namumuhay ka ayon sa kanyang karunungan, kapag nagtatrabaho ka ng may integridad at namamahala ng responsable, iba ang pagpapalang dumarating sa iyong buhay. Ito ay sustainable. Ito ay tumatagal. Hindi ito sinasamahan ng sumpa. Ilang tao ang kilala mo na yumaman, ngunit nawala ng kapayapaan. Sino ang kumita, ngunit sinira ang kanilang pamilya? Sino ang nag-ipon ng kayamanan, ngunit nabuhay sa paghihirap, natatakot na mawala ang lahat? Hindi ito kasaganaan ng Diyos. Ang kasaganaang iniaalok ng Diyos ay nagdudulot ng kapayapaan. Nagdudulot ito ng saya. Nagdudulot ito ng layunin. At magsisimula ang lahat kapag naunawaan mo na ang tunay na pinagmumulan ng iyong provision ay hindi ang iyong trabaho, hindi ang iyong negosyo, hindi ang iyong kakayahan. Ito ay pagpapala ng Panginoon. Ang ikalawang talata ay nasa Filipos, Kabanata 4, versikulo 19. At ito ay nagpapahayag, ang aking Diyos ay magbibigay ng lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan, sa kaluwalhatian, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Nakikita mo ba ang kadakilaan ng pangakong ito? Hindi sinasabing ang Diyos ay magbibigay ng ilang pangangailangan. Hindi nito sinasabing tutulong siya kapag kaya niya. Sinasabi nito na ibibigay niya ang lahat ng iyong mga pangangailangan at hindi ayon sa kung anong meron ka. Hindi ayon sa kung ano ang nasa iyong bank account, ngunit ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian. Naiintindihan mo ba ito? Ang kayamanan ng Diyos ay walang limitasyon. Ang kanyang tindahan ay hindi nauubusan. Ang kanyang probisyon ay hindi nagkukulang. At kapag nagtiwala ka sa kanya, kapag inilagay mo ang iyong pananampalataya sa pagkilos, kapag namumuhay ka ng may karunungan at layunin, siya ay kumikilos sa iyong buhay. Binubuksan niya ang mga pinto na walang sino man ang makakasara. Lumilikha siya ng mga pagkakataon kung saan wala. Pinapararami niya ang maliit na nasa iyong mga kamay. At ang ikatlong taludtod, ang isang ito ay makapangyarihan. Ito ay nasa Malakiyas, Kabanata 2, talata 10. Ngunit bago mo isipin, alam ko na ang talatang iyan, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang isang bagay na maaring hindi mo napansin. Sinasabi ng talata, dalhin ninyo ang lahat ng ika-10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga dungawan ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid upang tanggapin iyon. Ito ang tanging lugar sa Biblia kung saan sinabi ng Diyos, subukan mo ako, subukin mo ako, tingnan kung hindi ko tinupad ang aking mga pangako. Ngunit narito ang hindi naiintindihan ng maraming tao. Hindi ito tungkol sa pagbibigay ng pera para makakuha ng pera. Hindi ito bargaining. Hindi ito nakikipag-ayos. Ito ay tungkol sa pagtitiwala. Ito ay tungkol sa pagkilala na ang lahat ng mayroon ka ay mula sa Diyos. Ito ay tungkol sa pagpaparangal sa Kanya sa kung ano ang ipinagkatiwala niya sa iyo. At kapag ginawa mo ito, hindi dahil sa obligasyon kundi dahil sa pagmamahal at pananampalataya, tumutugon ang Diyos. Tumutugon siya sa mga paraang hindi mo maisip. Ngayon alam mo na ang 3 talata, ngunit narito ang katotohanan. Ang kaalaman lamang ay hindi magbabago ng anuman sa iyong buhay. Kailangan mong matutunang ilapat ang mga ito. Kailangan mong maunawaan kung paano gumagana ang mga prinsipyong ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Kailangan mong malaman kung ano ang gagawin sa paghahayag na ito. At iyon mismo ang ituturo ko sa iyo ngayon. Dahil ang kaalaman na walang aplikasyon ay hindi nagbabago ng sinuman. Bago ko ipakita sa iyo ang praktikal na hakbang-hakbang, kailangan mong malaman ang kwento ng isang tao. Dahil kapag nakita mo kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay ng isang tao, nagising ang iyong pananampalataya. Nagsisimula kang maniwala na ang parehong ay maaaring mangyari sa iyo. Ito ang kwento ni Samuel, isang 38 anyos na lalaki na nakatira sa Cagayan de Oro. Nagtrabaho si Samuel bilang isang tindero sa isang tindahan ng electronics. Siya ay may mahusay na mga benta at nakatuon, ngunit siya ay palaging nasa pula.
Ang kanyang mga credit card ay maxed out. Kumuha siya ng mga pautang para mabayaran ang iba pang mga pautang. At ang pinakamasama, akala niya ay ginagawa niya ang lahat ng tama. Kung tutuusin, nagtrabaho siya ng tapat, nagsimba at nanalangin, ngunit lumala lamang ang kanyang kalagayang pinansyal. Ang kanyang asawang si Lisa ay pagod na sa mga pagtatalo. Bawat linggo ay pareho lang ito. Pagtatalo tungkol sa mga bayarin, kung ano ang bibilhin, kung ano ang ihihinto sa pagbabayad. Naramdaman ng kanilang dalawang maliliit na anak ang tensyon sa bahay. At si Samuel ay nasa bingit ng kawalan ng pag-asa. Naisipan pa niyang isuko ang lahat, iniwan ang kanyang pamilya. Tumatakbo palayo sa kanyang mga problema. Isang umaga, hindi siya makatulog. Labis ang kanyang paghihirap, kaya bumangon siya sa kama at pumunta sa maliit na sala. Umupo siya sa sahig. Kinuha ang lumang Biblia na ibinigay sa kanya ng kanyang lola at nagsimulang umiyak. Aniya, God, hindi ko na kaya. I work so hard, bakit walang paso? At sa katahimikang iyon, sa madilim na bukang liwayway, walang layunin niyang binuksan ang Biblia. Ang kanyang mga mata ay nahulog sa Kawikaan 10:22. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi nagdaragdag ng kalungkutan. Nag-echo sa isip niya ang mga salitang iyon. Hindi ito nagdaragdag ng kalungkutan. Ngunit ang buhay ni Samuel ay puno ng sakit, puno ng dalamhati, puno ng alitan. Napagtanto niya sa sandaling iyon, may mali. Ito ay hindi isang kakulangan ng trabaho. Ito ay hindi isang kakulangan ng pagsisikap. Ito ay isang kakulangan ng karunungan. Nagtatrabaho siya, ngunit hindi namamahala. Siya ay kumikita, ngunit ginagastos ang lahat at higit pa. Siya ay nananalangin, ngunit hindi sumusunod sa mga simulaing itinuturo mismo ng salita. Nang umagang iyon, nagdesisyon si Samuel. Magsisimula siya sa simula, hindi sa pananalapi ngunit sa pag-iisip. Nagsimula siyang gumising ng 1 oras ng mas maaga araw-araw, hindi para magtrabaho ng higit pa, kundi para hanapin ang Diyos at pag-aralan ng salita, lalo na ang mga kawikaan. Isinulat niya sa isang simpleng notebook ang lahat ng kinita at ginastos niya. Natuklasan niyang nagsasayang siya ng pera sa mga bagay na hindi niya naiintindihan. Pinutol niya ang mga hindi kinakailangang gastos. Sinimulan niyang bayaran ang kanyang mga utang isa-isa, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. At higit sa lahat, masaya siyang nagsimulang magbigay ng ikapu kahit na tila baliw. Kahit na parang wala na, sabi niya, Diyos ko, magtitiwala ako sa iyo, pararangalan muna kita, at magtitiwala na ikaw na ang bahala sa iba. At alam mo ba kung ano ang nangyari? Sa unang 3 buwan, walang nakikitang pagbabago. Pero iba si Samuel. Nagkaroon siya ng kapayapaan. Nakatulog siya ng mahimbing. Tumigil siya sa pakikipag-away sa kanyang asawa. At dahan-dahan ang mga bagay ay nagsimulang mahulog sa lugar. Ngayon makalipas ang 2 taon, hindi na ganoon kadesperadong tao si Samuel. Nabayaran na niya lahat ng utang niya. May financial reserve siya. Nakatanggap siya ng promosyon sa trabaho. At higit pa riyan, mayroon siyang kapayapaan. May saya siya. Ang kanyang pamilya ay nagkakaisa dahil natutunan niya na ang kasaganaan ay hindi tungkol sa kita ng higit pa. Ito ay tungkol sa pamumuhay ng matalino. Ito ay tungkol sa pagtitiwala sa Diyos. Ito ay tungkol sa paglalapat ng mga prinsipyong itinuturo ng salita. Baka kung ano talaga ang pinagdaanan ni Samuel. Marahil ay iniisip mo kung talagang nagmamalasakit ang Diyos. At gusto kong malaman mo, ginagawa niya at gusto kanyang turuan. Kaya pumunta sa mga komento at isulat. Diyos, gusto kong matutong umunlad ng may karunungan. Ipahayag ito at maniwala ka na pararangalan ng Diyos ang iyong pananampalataya. Ngayon punta tayo sa kung ano talaga ang mahalaga, kung paano mo ilalapat ang 3 talatang ito sa iyong buhay sa praktikal na paraan. Dahil hindi sapat ang pag-alam, kailangan mong kumilos, kailangan mong isabuhay ito. At ang unang hakbang ay ang pag-unawa na ang biblikal na kaunlaran ay nagsisimula sa iyong isip. Nagsisimula ito sa paraan ng pag-iisip mo tungkol sa pera. Maraming tao ang lumaki na nakarinig na ang pera ay madumi, yung mayayaman na hindi napupunta sa langit, na ang mga Kristiyano ay kailangang maging mahirap. Ngunit hindi ito totoo ayon sa Biblia. Hindi hinahatulan ng Biblia ang kayamanan. Kinukondena nito ang pag-ibig sa pera. Kinukondena nito ang kasakiman. Kinukondena nito ang idolatriya.
Ngunit hindi nito sinabi na kailangan mong maging mahirap. Sa kabaligtaran, ang salita ay puno ng mga pangako ng kasaganaan para sa mga lumalakad sa mga daan ng Diyos. Kaya ang unang hakbang ay i-renew ang iyong isip. Ito ay upang maunawaan na ang Diyos ay walang problema sa pagkakaroon mo ng pera. Ang problema ay nasa iyo ang pera. Ang problema ay naglilingkod ka sa pera sa halip na maglingkod sa Diyos. Ang problema ay naghahanap ka ng kayamanan sa maling paraan, sa pamamagitan ng hindi tapat, pagsasamantala at kawalan ng integridad. Ngunit kapag hinanap mo muna ang Diyos, kapag gumagawa ka ng tapat, kapag ginamit mo ang pera bilang kasangkapan para sa kabutihan, hindi lamang sinasangayunan ng Diyos ngunit pinagpapala. Ngayon, ang pangalawang praktikal na hakbang, kailangan mong pamahalaan kung ano ang mayroon ka na. Dahil walang saysay ang Diyos na maglagay ng higit pa sa iyong mga kamay kung hindi mo alam kung paano pangalagaan ang maliit na mayroon ka. At narito ang katotohanang ayaw marinig ng maraming tao. Kung wala kang pera ngayon, bahagi ng responsibilidad ay sa iyo. Hindi ko sinasabing kasalanan mo ang lahat. Hindi ko sinasabing wala kang tunay na paghihirap. Pero sinasabi ko na kung hindi mo namamahala ang iyong kinikita, kung gumastos ka ng hindi nag-iisip, kung hindi ka nagplano, kung hindi ka nag-iipon, sinasabotahe mo ang iyong sariling kaunlaran. Ang Biblia ay nagtuturo sa atin sa kawikaan tungkol sa langgam. Nagtatrabaho siya sa tag-araw, nag-iimbak ng mga probisyon para sa taglamig. Siya ay matalino, nagplano siya, at ganun din ang inaasahan ng Diyos sa iyo. Inaasahan niya na ikaw ay isang mabuting tagapangasiwa ng kung ano ang kanyang inilalagay sa iyong mga kamay. Kaya simulan ngayon, isulat ang lahat ng iyong kinikita. Isulat ang lahat ng iyong ginagastos. Tingnan kung saan napupunta ang iyong pera. Gupitin kung ano ang hindi mahalaga. Unahin ang talagang mahalaga. At magsimulang mag-ipon kahit kaunti lang. Dahil ang katapatan sa maliit ay umaakit ng mga pagpapala sa marami. At ang ikatlong praktikal na hakbang, parangalan ng Diyos sa iyong pananalapi. At narito ang alituntunin ng ikapu at mga handog. Ngunit hayaan mong ipaliwanag ko ang isang bagay na napakahalaga sa iyo. Ang ikapu ay hindi pagbabayad sa Diyos. Hindi ito namimili ng blessings. Hindi ito bargaining. Ang ikapu ay pagkilala na ang lahat ng mayroon ka ay mula sa Kanya. Ito ay parangalan siya sa unang bahagi. Ito ay pagpapakita ng pagtitiwala na Kanyang aalagaan ng iba pang 70%. At kapag ginawa mo ito ng may pananampalataya, kapag ginawa mo ito ng may kagalakan, kapag naunawaan mo na sinasamba mo ang Diyos gamit ang iyong pananalapi, may makapangyarihang nangyayari sa espiritual na mundo. Binubuksan ng Diyos ang mga pintuan. Gumagawa siya ng mga pagkakataon. Siya ay dumami. Pinoprotektahan niya kung ano ang nasa iyong mga kamay. Hindi dahil binili mo ang basbas niya, kundi dahil nagtiwala ka sa Kanya, dahil inuna mo siya, dahil ipinakita mo na ang kaharian ng Diyos ay mas mahalaga kaysa anupamang bagay sa iyong buhay. Kung ang salitang ito ay malalim na sumasalamin sa iyo, mangyaring ilike ito ngayon. Ito ay hindi lamang isang pindutan. Ito ang iyong paraan ng pagsasabing, natanggap ko ang katotohanan ito. At mag-subscribe sa channel dahil marami pang gustong ibunyag sa iyo ang Diyos. Ito ay isang komunidad ng mga taong naghahangad na ipamuhay ang salita sa isang tunay at praktikal na paraan. Pero meron pa, dahil ang paglalapat ng mga talatang ito ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang ginagawa mo sa iyong pera. Ito ay tungkol sa kung sino ka sa proseso. At iyon ang ipapakita ko sa iyo ngayon. May isang bagay na hindi napagtanto ng maraming tao. Ang kasaganaan na gustong ibigay sa iyo ng Diyos ay hindi lamang pinansyal. Ito ay holistic. Sinasaklaw nito ang iyong pagkatao, ang iyong kapayapaan, ang iyong pamilya, ang iyong layunin. Dahil ano ang silbi ng magkaroon ng pera at mawala ang iyong kaluluwa? Ano ang pakinabang ng pag-iipon ng kayamanan at pagsira sa iyong mga relasyon? Ano ang silbi upang masakop ang mundo at mamuhay na walang laman sa loob? Ang tunay na biblikal na kasaganaan ay ganap na nagbabago sa iyo. Ito ay nagtuturo sa iyo ng pasensya. Tinuturuan ka nito ng disiplina. Ito ay nagtuturo sa iyo ng kasiyahan. At marahil ito ang pinakamahirap na aral sa lahat. Matutong magpasalamat sa kung ano ang mayroon ka habang nagtatrabaho para sa kung ano ang wala sa iyo. Dahil napakaraming tao ang namumuhay na hindi masaya. Laging naghahangad ng higit pa.
laging nagrereklamo, laging ikinukumpara ang kanilang buhay sa iba, at hinaharangan ng mindset na ito ang pagpapala. Sinasabi ng Biblia sa Filipos Kabanata 4, versikulo 11, natuto akong maging kontento sa kung ano ang mayroon ako. Isinulat ito ni Paul, isang taong nagutom, nabilanggo, na nagdusa ng pag-uusig. At gayon paman, natuto siya ng kasiyahan. Hindi ibig sabihin na tumigil na siya sa pagnanasa pa. Hindi ibig sabihin ay sumuko na siya sa pangangarap. Ngunit nangangahulugan ito na nakatagpo siya ng kapayapaan sa proseso. Naunawaan niya na ang tunay na kagalakan ay hindi nakasalalay sa kung gaano karami ang mayroon ka, ngunit sa kung sino ang iyong pinaglilingkuran. At kapag natutunan mo ito, kapag nabuo mo ang karakter na ito, kapag nabuhay ka ng may pasasalamat, nagiging ibang tao ka. Tumigil ka sa pagrereklamo. Tumigil ka sa pamumuhay sa pagkabigo. Tumigil ka sa pagkukumpara sa sarili mo. At sinimulan mong makita ang mga biyayang umiiral na sa iyong buhay. Nagsisimula kang pahalagahan ang iyong kalusugan para pahalagahan ang iyong pamilya, upang pahalagahan ang kapayapaan. At pagkatapos, kapag binigyan ka ng Diyos ng higit pa, alam mo kung paano ito pangalagaan. Alam mo kung paano gamitin ito ng matalino. Alam mo kung paano pagpalain ang iba. Dahil ito ang tunay na layunin ng kaunlaran. Hindi para sa iyo na mag-imbak. Hindi para sa iyo ang magpakitang gilas. Hindi para sa iyo ang pakiramdam na nakahihigit ka. Dito ay para sa iyo. Maging isang channel ng pagpapala. Ito ay para sa iyo upang makatulong sa mga nangangailangan. Ito ay para sa iyo na isulong ang kaharian ng Diyos sa lupa. Kapag naunawaan mo ito, kapag nabubuhay ka sa layuning ito, ikaw ay naging isang taong maaaring ipagkatiwala ng Diyos sa kayamanan. Dahil alam niyang hindi mo sisirain ang sarili mo. Alam niyang hindi ka maliligaw. Alam niyang gagamitin mo ang ibinibigay niya sa iyo para luwalhatiin ang kanyang pangalan. Kaya habang naghahanap ka ng kaunlaran sa pananalapi, huwag kalimutang hanapin ang kaunlaran ng kaluluwa. Sikaping maging mas mabuting tao. Sikaping bumuo ng pasensya, kabaitan, integridad at pagkabukas palad. Sikaping lumago ang iyong kaalaman sa Diyos. Dahil kapag lumaki ka sa loob, ang nangyayari sa labas ay natural na kahihinatnan. Kapag naging tamang tao ka, magsisimulang mangyari ang mga tamang bagay sa iyong buhay. At may isa pang bagay na kailangan mong maunawaan. Ang kasaganaan ay hindi isang patutunguhan. At isi sa mga paglalakbay, hindi ito isang bagay na naabot mo ng isang beses at iyon lang. Ito ay isang bagay na iyong nililinang araw-araw. Araw-araw itong gumigising at pinipiling gawin ang tama. Matalinong namamahala ito araw-araw. Ito ay naghahanap sa Diyos araw-araw. Gumagana ito ng may kahusayan araw-araw. Ito ay ang pagiging tapat sa maliliit na bagay araw-araw. At kapag namumuhay ka ng ganito, kapag ginawa mong pamumuhay ang karunungan, bumuo ka ng isang bagay na matatag, isang bagay na hindi maagaw ng sinuman sa iyo. Kung nauunawaan mo na ang kasaganaan ay higit pa sa pera, pumunta sa mga komento at isulat ang "Naghahanap ako ng kumpletong pagbabago kay Kristo." Dahil hindi lang gusto ng Diyos na palitan ang iyong bank account. Gusto ka niyang baguhin. At kapag nagbago ka, lahat ng nasa paligid mo ay nagbabago din. Ngayon hayaan mong ipakita ko sa iyo ang isang bagay na kakaunti lamang ang naiintindihan ng mga tao tungkol sa 3 talatang ito. Isang bagay na kapag nahawakan mo ito ganap na nagbabago sa paraan ng iyong pamumuhay. Ang Biblia ay hindi lamang isang espiritual na aklat. Ito rin ang pinakapraktikal na libro kung paano mamuhay ng maayos. At pagdating sa pera, trabaho at pamamahala, ang salita ay puno ng karunungan. Ang aklat ng Kawikaan, halimbawa, ay isang manual sa buhay. At kung nais mong umunlad, kailangan mong pag-aralan ang mga kawikaan. Hayaan mong bigyan kita ng ilang perlas ng karunungan mula doon. Sinasabi ng Kawikaan, Kabanata 18, versikulo 10, ang kayamanan na natamo sa walang kabuluhang paraan ay bababa. Ngunit ang sinumang nakakakuha nito sa pamamagitan ng pagsusumikap ay madaragdagan ito. Nakikita mo ba ito? Ang madaling pera ay hindi nagtatagal. Ang yaman na binuo sa kasinungalingan, sa pagsusugal sa mga pakana, ay hindi nagtatagal. Ngunit kapag nagtrabaho ka ng tapat, kapag nagtayo ka ng ladrilyo sa pamamagitan ng ladrilyo, kapag tapat ka sa proseso, ang yaman na ito ay lumalaki. Ang kayamanan na ito ay tumatagal. Ang isa pang makapangyarihang talata
ay nasa Kawikaan Kabanata 21, versikulo 5. Ang mga plano ng masipag ay humahantong sa kasaganaan, ngunit ang bawat nagmamadali ay dumarating sa kahirapan. Sipag. Iyan ang pangunahing salita. Hindi ito katamaran. Hindi ito naghihintay na mahulog ang mga bagay mula sa langit. Hindi ito nakatayo at umaasa ng isang himala. Gumagana ito ng may kahusayan. Nagpaplano ito. Nagpapatupad ito. Ito ay pagiging consistent. Hindi ito sumusuko sa kalahati. May mga taong nananalangin para sa kaunlaran, ngunit ayaw magtrabaho. May mga taong humihingi ng biyaya, ngunit hindi ginagawa ang kanilang bahagi. At pagkatapos ay nabigo sila sa Diyos. Iniisip na hindi niya sinasagot ang kanilang mga panalangin. Ngunit ang totoo, hindi gagawin ng Diyos para sa iyo ang kaya mong gawin para sa iyong sarili. Bibigyan ka niya ng kapangyarihan. Magbubukas siya ng mga pinto. Bibigyan ka niya ng karunungan. Ngunit kailangan mong bumangon at kumilos. Kailangan mong pumasok sa trabaho. Kailangan mong maging masipag. At may isa pang pangunahing prinsipyo na matatagpuan sa Kawikaan, Kabanata 22, versikulo 8. Ang mayaman ay nagpupuno sa dukha at ang nanghihiram ay lingkod ng nagpapahiram. Utang. Ito ay isa sa mga pinakamalaking kaaway ng kasaganaan. Kapag namumuhay ka sa utang, kapag ang utang mo ay higit sa kinikita mo, kapag ikaw ay nakulong sa interes at hulugan, hindi ka malaya. Isa kang alipin. At hindi ka nilikha ng Diyos para maging alipin ng mga bangko, credit card o mga kumpanya ng pananalapi. Kaya, kung gusto mong tunay na umunlad, kailangan mong umalis sa utang. Alam kong hindi madali. Alam kong kailangan ng oras. Alam kong nangangailangan ito ng sakripisyo. Pero pwede naman. Magsimula sa pamamagitan ng pagbabayad muna ng pinakamaliit na utang. Tanggalin sila isa-isa. Itigil ang pagkuha ng bagong utang. Gupitin ang iyong mga credit card kung kinakailangan. Mabuhay ayon sa iyong kaya at makamit ang iyong financial freedom step by step. At kapag nawalan ka ng utang, huwag ka nang bumalik. Dahil ang tukso ay laging nariyan. Sasabihin sa iyo ng advertising na karapat-dapat ka. Itutulak ka ng mundo na kumonsumo ng higit sa iyong makakaya. Ngunit kailangan mong maging matatag, kailangan mong magkaroon ng disiplina, kailangan mong tandaan na ang kalayaan ay nagkakahalaga ng higit sa anumang bagay na mabibili ng pera. Ang karunungan sa pananalapi sa Biblia ay simple, ngunit hindi ito madali. Nangangailangan ito ng karakter. Ito ay nangangailangan ng disiplina. Nangangailangan ito ng paglangoy laban sa agos. Dahil ang mundo ay nagtuturo sa iyo na gastusin ang lahat upang bumili ng hulugan upang mabuhay sa pula. Ngunit ang salita ay nagtuturo sa iyo na mag-ipon, magplano, mamuhay ng maingat. At kapag pinili mo ang paraan ng Diyos, kahit na ito ay mas mahirap, kahit na ito ay mas matagal, ikaw ay bumuo ng isang bagay na matatag, isang bagay na magpapalakas sa iyo hindi lamang ngayon, kundi sa buong buhay mo. Ngayon kailangan kong makipag-usap sa iyo tungkol sa isang bagay na nalilito ng maraming tao. Ang kaugnayan sa pagitan ng pananampalataya at pagkilos. Iniisip ng ilang tao na ang pananampalataya ay nakatayo lamang sa paligid na naghihintay sa Diyos na gawin ang lahat. At may mga taong nag-iisip na ito ay masipag lang at hindi mahalaga ang pananampalataya. Ngunit ang katotohanan sa Biblia ay tungkol sa balanse. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay, at ang pagkilos na walang pananampalataya ay walang laman. Ang sabi ng Biblia sa Santiago, Kabanata 2, versikulo 17, ang pananampalataya kung walang mga gawa ay patay sa kaniyang sarili. Maari kang manalangin buong araw, maari kang mag-ayuno sa buong linggo, maari kang sumigaw, maari kang umiyak, maari kang magmakaawa. Ngunit kung hindi ka babangon at kumilos, kung hindi mo gagawin ang iyong bahagi, walang mangyayari. Hindi gagawa ng milagro ang Diyos sa halip na responsibilidad mo. Pag-isipan ito. Nang utusan ng Diyos si Moises na palayain ang mga tao mula sa Ehipto, hindi lang niya dinala ang lahat sa lupang pangako. Binilisan niya ang daan, ngunit kailangan nilang maglakad. Nang paramihin ni Jesus ang mga tinapay, hindi niya ipinakita ang pagkain sa mga kamay ng mga tao. Ibinigay niya ito sa mga alagad upang ipamahagi. Nang ipinangako ng Diyos na ibibigay ang Jericho kay Joshua, hindi niya giniba ang mga pader ng mag-isa. Kailangang magmartsa ang mga tao. Kailangan nilang sumunod, kailangan nilang kumilos ng may pananampalataya.
Nakikita mo ba ang pattern? Kumilos ang Diyos, ngunit inaasahan niyang kikilos ka rin. Binuksan niya ang mga pinto, ngunit kailangan mong pumasok. Lumilikha siya ng mga pagkakataon, ngunit kailangan mong sakupin ang mga ito. Binibigyan ka niya ng karunungan, ngunit kailangan mong ilapat ito. At kapag ginawa mo ang iyong bahagi ng may pananampalataya, kapag nagtatrabaho ka na, parang nakasalalay sa iyo ang lahat at nananalangin na parang nakasalalay sa Diyos ang lahat, because out sa ibonganerias magic, pagkatapos ang natural ay nakakatugon sa supernatural. Pagkatapos ay makikita mo ang kamay ng Diyos na kumikilos sa iyong buhay. Kaya itigil ang paghihintay sa Diyos na gawin kung ano ang iyong responsibilidad. Tumigil sa pag-upo sa paligid habang naghihintay ng isang himala na mahulog mula sa langit. Bumangon ka na, kumuha ka ng trabahong iyon, mag-aral ka, matuto ng bagong kasanayan. Simulan mo na ang project na yan. Ayusin mo ang iyong pananalapi. At habang ginagawa mo ito, magtiwala sa Diyos, sigaw sa Kanya, humingi ng karunungan, humingi ng direksyon. Hilingin sa Kanya na buksan ang mga pinto. Ngunit huwag tumayo. Sa kabilang banda, huwag mahulog sa bitag ng pag-iisip na ang lahat ay nasa iyo. Huwag mahulog sa bitag ng pag-iisip na ito ay tungkol sa iyong pagsisikap, iyong katalinuhan, iyong kakayahan. Dahil kung wala ang Diyos, wala kang mararating. Kung wala ang Kanyang pagpapala, ang iyong gawain ay walang kabuluhan. Kung wala ang Kanyang karunungan, gagawa ka ng masasamang desisyon. Kung wala ang Kanyang probisyon, mahihirapan ka at hindi uunlad. Kaya panatilihin ang balanse. Magtrabaho sa lahat ng mayroon ka. Italaga ang iyong sarili. Maging mahusay, maging masipag. Ngunit sa parehong oras depende sa Diyos. Hanapin ang Kanyang mukha araw-araw. Humingi ng gabay, humingi ng pag-unawa, at magtiwala na siya ang may kontrol. Magtiwala ka na may plano siya sa iyong buhay. Magtiwala na kahit na ang mga bagay ay hindi umaayon sa plano, siya ay gumagawa para sa iyo. Ang katotohanan ito ay napakalakas para itago sa iyong sarili. Mayroon kang mga kaibigan, pamilya, at mga kapananampalataya na kailangang marinig ito. Mga taong nahihirapan sa pananalapi at hindi alam kung paano aalis dito. Ibahagi ang video na ito ngayon. Dahil kapag ibinahagi mo ang salita, hindi mo lang tinutulungan ang isang tao. Nagtatanim ka rin ng binhi ng pagpapala sa sarili mong buhay. At may isa pang mahalagang bagay na kailangan mong maunawaan. Isang katotohanan na tatatak sa lahat ng iyong natutunan sa ngayon at gagawing permanenteng katotohanan ang mga paghahayag na ito sa iyong buhay. Ngayon ay ibubunyag ko sa inyo ang isang lihim na kakaunti lamang ang nauunawaan ng mga tao. Ang kasaganaan ng Diyos ay gumagana ng salungat sa lohika ng mundo. Sabi ng mundo, mag-ipon, isave, protektahan ng sa iyo. Huwag magtiwala kahit kanino. Ngunit iba ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sinasabi nito, magbigay at ikaw ay tatanggap. Sinasabi nito, maging bukas palad at ikaw ay uunlad. Ito ay nasa Lucas, Kabanata 11, versikulo 38. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Mabuting takal, siksik, liglig at umaapaw ang ibibigay ng mga tao sa inyong sarili. Nakikita mo ba kung ano ang itinuturo ni Jesus dito? Siya ay naghahayag ng isang espiritual na batas. Kung ano ang iyong itinanim, ikaw ang nag-aani. Kung ano ang ibibigay mo, babalikan mo. At hindi lamang ikaw ay tumatanggap ng pabalik, ngunit natanggap mo ito ng maramihan. Ngunit may mahalagang detalye. Hindi ito tungkol sa pagbibigay para makatanggap. Hindi ito bargaining. Hindi ito espiritual na pagmamanipula. Ito ay tungkol sa pamumuhay na may mapagbigay na puso. Ito ay tungkol sa pag-unawa na wala kang pag-aari, katiwala ka lang. Lahat ng mayroon ka ay pag-aari ng Diyos. At kapag namumuhay ka ng may ganitong kamalayan, kapag binuksan mo ang iyong mga kamay para pagpalain ng iba, kapag tinulungan mo ang mga nangangailangan, pinapagana mo ang isang makapangyarihang espiritual na batas. May mga taong nabubuhay na takot magbigay, natatakot tumulong, takot maging mapagbigay. Dahil iniisip mo, kung magbibigay ako, hindi ako magkakaroon ng sapat. Ngunit iba ang sinasabi ng salita. Ang Kawikaan Kabanata 11 ang versikulo 24 at 2 Fimbo ay nagpapahayag, sinumang nagbibigay ng higit ay bibigyan ng higit, at sinumang magpigil ng higit sa tama ay tiyak na magkukulang. Ang mapagbigay na kaluluwa ay uunlad, at sinumang nagbibigay ng inumin ay mabubusog. Ito ay malalim,
mas marami kang ibibigay. Mas marami kang natatanggap. The more you bless, the more you are blessed. Kung mas marami kang tinutulungan, mas maraming tulong ang darating sa iyo. At hindi lang pera ang pinag-uusapan ko. Pinag-uusapan ko ang tungkol sa oras, atensyon, karunungan, pag-ibig. Kapag ikaw ay namumuhay ng bukas palad, kapag ikaw ay naging isang taong nagbibigay sa halip na tumanggap lamang, nagiging daan ka ng pagpapala. At gustong pagpalain ng Diyos ang mga nagpapala sa iba. Kaya suriin ang iyong puso ngayon. Ikaw ba ay namumuhay ng mapagbigay o makasarili? Tumutulong ka ba sa mga nangangailangan o pumikit? Ibinabahagi mo ba ang mayroon ka o iniimbak ito dahil sa takot? Dahil kung paano mo tratuhin ng iba ang nagdedetermina kung paano ka tratuhin ng Diyos. Kung madamot ka, kung sakim ka, kung sarili mo lang ang iniisip mo, huwag mong asahan na ibubuhos ka ng Diyos ng kasaganaan. Pero kung bukas palad ka, kung tutulong ka, kung ibinabahagi mo, ihanda mo ang iyong sarili dahil magiging malaki ang ani at hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay. Ang pagkabukas palad ay hindi tungkol sa kung gaano karami ang mayroon ka. Ito ay tungkol sa puso kung saan ka nagbibigay. Ang balo na nagbigay ng 2 barya ay nagbigay ng higit pa kaysa sa mayaman na nagbigay ng marami. Bakit naman? Dahil binigay niya lahat ng meron siya. Nagbigay siya ng may pananampalataya. Nagtiwala siya na pangangalagaan siya ng Diyos at nakita ito ni Jesus. Pinarangalan siya ni Jesus, itinaas ni Jesus ang kanyang saloobin. Maaaring wala ka pa sa ngayon. Ngunit kung ibibigay mo ang mayroon ka, kung tapat ka sa maliit, ipagkakatiwala sa iyo ng Diyos ang marami. Kung gagamitin mo ang nasa iyong mga kamay para pagpalain ng iba, pararamihin ng Diyos ang nasa iyong mga kamay. Ito ang matematika ng Diyos. Ito ang ekonomiya ng kaharian. At kapag ipinamuhay mo ang mga prinsipyong ito, kapag ginawa mong pamumuhay ang pagiging mapagbigay, pumasok ka sa antas ng kasaganaan na hindi maintindihan ng mundo. Naabot mo na ito at sigurado akong hindi ito nagkataon. Dinala ka ng Diyos dito para tanggapin ang mga katotohanan ito, upang malaman ang 3 makapangyarihang talatang ito, upang maunawaan na ang kasaganaan ay hindi swerte, hindi ito magic, hindi ito isang aksidente. Ito ang resulta ng pamumuhay ayon sa mga prinsipyo ng Diyos. Ito ay resulta ng paghahanap ng karunungan, pamamahala ng may pananagutan, paggawa ng masigasig, pamumuhay ng bukas palad, at pagtitiwala ng may pananampalataya. Ang 3 talatang natutunan mo ngayon ay makapangyarihang kasangkapan. Itinuturo sa iyo ng Kawikaan 10:22 na ang tunay na kayamanan ay nagmumula sa pagpapala ng Diyos nang walang pagdurusa. Tinitiyak sa iyo ng Filipos 4:19 na ibibigay ng Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan. At hinahamon ka ng Malakias 3:10 na magtiwala sa Diyos, parangalan siya, at makitang binubuksan niya ang mga bintana ng langit sa iyong buhay. Ngunit tandaan, ang pag-alam ay hindi sapat. Kailangan mong ilapat ito. Kailangan mong isabuhay ito. Kailangan mong simulan ang pagsasabuhay ng lahat ng iyong natutunan ngayon. Kung naramdaman mo ang presensya ng Diyos habang nanonood, mag-iwan ng like ngayon. Hindi lang basta kilos, ito ang iyong paraan ng pagsasabing, natanggap ko ang salitang ito, at mag-subscribe sa channel. Ngunit ito ay hindi lamang pag-subscribe, hiyon ang notification bell, dahil bawat linggo ay may mga bagong paghahayag, mga bagong aral, mga bagong katotohanan na inilalabas dito, at hindi mo sila mapapalampas. At pumunta sa mga komento ngayon at isulat, ako ay maunlad ayon sa salita ng Diyos. Ipahayag ito. Dahil ang pananampalataya ay dumarating kapag ibinuka mo ang iyong bibig at ipahayag ang katotohanan tungkol sa iyong buhay. At tayo ay magkakasama sa komunyon, naniniwala at nananalangin para sa isa't isa. Ngunit may isang bagay na kailangan mong malaman. Isang bagay na direktang nauugnay sa iyong natutunan. Isang paghahayag na magpapakita sa iyo kung paano panatilihing dumadaloy ang mga pagpapalang ito, kung paano protektahan ang ibinibigay sa iyo ng Diyos, kung paano matiyak na ang kaunlaran ay hindi panandalian ngunit permanente sa iyong buhay. Mag-click sa video na lumalabas sa iyong screen ngayon, dahil kung ano ang susunod ay kukumpleto sa lahat ng natanggap mo ngayon. Huwag ipagpaliban. I-click ngayon, may sasabihin pa sa iyo ang Diyos.